Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ligtas ka na, baby. Hindi ko na kayang mag-alaga pa ng isang sangkol. Basta alagaan ko siya at ituturing ko siyang parang sarili kong apo. Kamusta na po yung anak ko? Martin ang binigay kong pangalan sa kanya. Sana magustuhan mo. Ang ganda ng pangalan niyo, Tay. Gusto mo ba siyang makita? Hindi na ako muna siguro ngayon, Tay. Kasi baka ho mahuli ako ni Roman eh. Kung po kaya ngayon yung nanay ko, magiging proud din po kaya siya sa akin. Lolo! Hoy! Ano ginagawa mo sa kabayo ko? Ano nangyari? Ano nga uli ang pangalan mo? Martin po. Martin? Martin! Tatay Tino? Nakilala mo na pala ang apo ko. Kilala niyo po yung tatay ko? Eh, yung nanay ko po, kilala niyo po ba? Nakilala ko siya noon. Matagal na panahon na yon. Mahali ka na. Sige po. Tara, Martin. Dito tayo. Lo, sino po ba yung babae kayo na sa rancho? Siya si Mara Valencia. Yung anak ng may-ari ng Rancho Paradiso. Ang isa sa pinakamalaking rancho dito sa Pilipinas. Doon kasi nagtrabaho ang tatay mo. Kaya nagkakilala sila. Lo, sayang po, no? Wala na po kaming panahong mag-uusap pa. Di ko tuloy siyang tanong tungkol sa tatay ko. Pero lo, ang ganda niya po, no? Tapos ang bait pa kaya nun. Sa alam niyo po, lo, yung niyakap niya po ako, parang tawang-tawa po siyang di ako nasaktan. Halika, kumatok na tayo. Tita! Tao po! Tita! Kuya Tino! Naku, Diyos ko, kamusta ka na? Buti ikaw. Ano po? Ang tagal natin din nagkita. Abay, hindi ka malang nagpasabi na uuwi ka. Oh, halika kayo, pasok kayo. Halika. Ikaw, Martin. Pasok kayo. Daddy, wild talaga yung kabayo ni Kuya. Nahulog nga siya eh. Buti na lang hindi siya nasaktan. Ito naman kasi si Louie, hinataw pa yung kabayo. Eh di nagwala. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag mong gagawin yon. Ginawa mo yun, Louie? Ha? Ni bata nga nahulog, buti na lang hindi napilayan. Teka ma, hindi naman ako may kasalanan eh. Yung batang yun may kasalanan. Tsaka, hindi niya dapat inalapitan yung kabayo ko. Sino ba yun? Parang kilalang-kilala niyo. Hindi ko kilala yon. Ngayon ko lang nakita yung dito sa rancho. Pero kilala niyo yung kasama niya. Ang tagal mo nang di nagagawi dito, Kuya. Mabuti naman naisipan mo na umuwi rito sa atin. Salamat sa pagpapatuloy mo sa amin, Anita. Sus naman, Kuya. Bahay ito ni Lola. Karapatan mo din ang tumira dito. At ang isa pa, malaki naman itong bahay para sa amin lang ni George. Oh, tagal ko na hindi nakikita itong inang anak ko, ah. Binata na pala. Talaga po, Ninang. Taka mo na. Louie, sino ba to? Sino to tinutukoy ni Louie? Si Tatay Florentino, dati nating tauhan sa rancho. Dumating siya kanina kasama yung apo niya. Apo! Ito lamang si Martin. Kanino mo siya ako? Eh, hindi ko malang nabalitaan na nag-asawa ka o nagkaanak man lang. Pagkatapos pa nung nangyari sa inyo ni Senyora? Hindi ako nakapag-asawa, Anita. Apo ko si Martin sa isang pinsan. Maaga namatay ang kanyang mga magulang, kaya sa akin siya naiwan, kaya ako na nagpalaki sa kanya. Meron na palang apo to si Florentino. Ay, at nandito na pala sila, bumalik ulit. Naku, umalis yan noon na hindi nagpapaalam sa akin. Kung aasa siya, nabibigyan ko siya ulit ng trabaho, hindi na. Matanda na yun, ugod-ugod na. Hindi natin siya mapapakinabangan sa rancho. No way. O teka, Kuya, plano niyo bang dito nagdumito? Oo, sana eh. Kasi mahirap na ang buhay sa Maynila eh. Meron ka bang trabaho rito na pwede kong pasukan na nalalaman? Ninong Tino, sa rancho po, naghanap po sila ng tauhan. Subukan niyo po baka pwede kayo doon.
Sa Rancho Paradiso yun, di ba? Lo, gusto ko sumama doon. Gusto ko rin magtrabaho eh. Pwede ba? Eh, mama, yung apo niya, baka pwede. Bakit hindi? Ang dami na nating taon. Kulang pa ba tayo ng trabahador? Mama, pinalipat ko yung mga tauhan natin sa pagtotroso eh. Teka muna, masyado siyang bata para magtrabaho sa rancho. Ma, hindi tayo dapat kumukuha ng menor de edad. Baka magka-problema tayo sa Dole. Sa Dole, bakit tayo magkakaproblema? Nandiyan dyan si Serafin, magagawa niya ng solusyon yan. Tsaka ma, mas makakamura tayo kung bata. Ma, magpapagawa na lang ko ng anunsyo na naghahanap tayo ng tao at ipapapaskil ko sa bayan. Mas gugustuhin ko sana na magtapos ka muna ng pag-aaral. Kaya ko pa naman na magtrabaho para sa ating dalawa eh. Tsaka ayoko naman maging pabigat tayo kay Anita. Ano ka ba naman, kuya? Ano bang pabigat? Sino pa ba naman magtutulungan kundi tayo-tayo din? O sige na, kumain na muna kayo. Pihado kung gutom na gutom kayo. At pagkatapos niyan, hahanda ako na matutulugan ninyo. O ito pa, o. O Martin, ito na sa bawo. Sige po. Hoy, ikaw! Ano ginagawa mo rito, ha? Soledad, baka lang ako meron kang maibibigay na trabaho sa akin dito. Kaya kahit ano tatanggapin ko. Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Para humarap sa akin ngayon, ha? Dito pa sa aking rancho. Bigla ka na lang nawala sa mansyon sa Maynila. Pasensya na, Soledad. Senyora Soledad para sa'yo. Senyora Soledad, biglaan lang kasi nagkaroon ng problema sa pamilya kaya hindi ako nakapagpaalam sa iyo noon. Pwes, wag kang umasa na bibigyan pa kita ng trabaho. Hindi! Lumayas ka! Lumayas ka, sabi!